YouTube channel. For today's video, may special guest ako, syempre. Sino pa ba? Syempre yung bestie ko, guys, yung kababata ko. Kasama ko lumaki. Simula kinder hanggang tumungtong kami ng koleyo. Siya na yung classmate ko. So, ayan guys, papakilala ko sa inyo ang best friend ko na nagmula po sa Subi. At bumiyahe pa papunta Manila para lang samahan ako sa content na to na sobrang init. Ayan guys, so let's welcome Queenie Rose Oculto! Queenie Rose! Okay. Hi guys! Walang Rose. So, magiging chill night lang to. Parang yung alam niyo yung mga chill lang with friends, yung mga ganyan, yung mga usap-usap lang kung ano yung mga katanungan nyo. Kasi nagbigay ako ng tanong sa IG. So, marami silang tanong. So, sasagutin namin ng tapat at yung chill lang. Diba? Sobrang init. Tapat lang. Sino nakaisip na mag-jacket? So, ayan guys. Let's do this. Di pa kami kumain guys. So, ito yung magiging first meal namin for this day. Right? Yes. So, ang hirap na mag-ano nito. Siyempre, di ba walang favorite kong noodles. Pero ang unang tanong sa amin. Story time, how did you became best friends? O, sige, yan na. Paano ba kami naging magkaibigan? Or paano ba kami naging mag-best friend? Kasi ilang years na tayo mag-best friend? 17 years! Sobrang tagal, 17 years na kayo magkaibigan. So, paano ba namin na-discover sa isa? Sige, kwento mo na. Chill na. Hindi, kasi kumbaga grade 1 pa lang. Grade 1 kayo, tapos transfer ako from Manila. Pero hindi pa ako nakakapag-enroll. Pero naiki-join na ako sa inyo. Tapos, parang nagkakilala na kami noon. Pero nung grade 2, naging magkaklase na talaga kami. Tapos hanggang sa nag-college na kami, kahit magkahiwalay yung strand namin nung grade 12, talagang kami pa rin yung magkasama. Siya ang dahilan kung ba't wala akong close friend nung senior high school. Kasi guys, ang kinuha niya nung STEM, kasi nga brainy. Tapos ako, ang kinuha ko TVL. Right? Brainy pa rin naman, pero... Hindi, magaling ka kasi magluto, Pat. Hindi. Hindi to yan. Story time nga daw eh. Yun nga, parang doon natin na-develop yung isa't isa hanggang sa magka-vibe na tayo. Mahirap kasi mahirap kasing maghanap ng friend na hindi mo ka-vibe or ka-vibe mo. Kaya, pag may nakita kang ka-vibe mo na, i-treasure mo na siya. Describe Ate Perlas before and Perlas ngayon. Yan. Ate, barumbada to. Grabe ang ugali nito. Talagang, pag may nangyayaring masama sa kanya, dun siya nagpo-pray. Pero kapag masarap ang buhay, grabe ang ugali niyan, grabe, talaga. Pero, hindi naman, sakto lang. Oo. Parang kung masasabi kong dalawa kayong magkaibigan, ang ibang tao sabihin siya ang bad influence. Pero hindi talaga. Pero, nagbe-base kasi pag nakita nila kami dalawa, ay, bad influence to. Siya agad yung nagbe-base kasi sila sa color. Oo! No, ba't pag maitim, masama na. Siya agad yung bad influence. Pero ngayon, bad influence pa rin. hindi. Marunong ka na maki-consider ng feelings ng ibang tao. Dati kasi hindi. Oo, dati hindi talaga. Parang wala akong pakialam basta sinabi ko. Sarili mo ang nasusunod. Pero ngayon, grabe na yung mo sa ibang tao. Pag considerate ka na sa ibang tao, which is maganda. Lahat naman nagbabago, guys. Sa una, di ba? Kaya nga meron tayong develop. Favorite banding nyo nung bata kayo? Anong favorite mo, Pat? Ikaw muna. May favorite ako lagi. Ano bang favorite ko? Kapag kasi kapag kunyari guys, pinaka-favorite kong part, si Queenie kasi guys, meron siyang ugali na, kapag may magtatawanan kami, ako guys ang hindi makapigil tawa. Tapos siya, kaya niyang mag-act normal, kaya niyang hindi ngumiti, kaya niyang tumahimik lang kahit ako tawan-tawan na. So, pinaka-gusto kong part, pag kunyari may lalaitin kaming dalawa, tapos ako yung tatawa ng malakas, tapos siya very ganyan lang siya. Nonchalant lang siya, parang, sige, hindi ka talaga titigil, wala akong pinipiling lugar, mga ganyan niya. So, yun yung mga favorite ko nga moment namin pag may Kaya ikaw yung nasasabing bad influence kasi ikaw yung showy tumawa. Showy ako, actually ako. Sobrang showy ko.
Kahit dito sa internet ngayon eh, mas lalo nakikita nila na parang may mga bad ano kasi show, ano ko eh, loud. Very ka loud. kasi. Pero ako, masama din naman, may mga masasama talagang ugali, pero tahimik lang kasi ako. Pero mas marami siyang masama ugali sa akin. Ang para sa akin, ang favorite ko. Kasi yung school namin, malapit siya sa lumang hospital. Eh, bawal umakyat doon. Lagi kami naglalaro doon. So, parang kahit prohibited siya, lagi kaming umaakyat doon para maglaro ng bamsak. Ay, naalala mo yung ano? Yung parang nagtago tayo sa isang kwarto doon na madilim, tapos may naririnig tayong umiiyak sa taas. Oo. Uy! Grabe yun! Naalala ko yun. Parang doon ako, hindi ako naniniwala sa multo, pero parang naramdaman ko ng ano. Totoo yun guys. Ano, parang kasi hindi pwedeng pasukin yung lumang hospital. Tapos pumasok kami sa isang room, tapos may umiiyak. May umiiyak sa taas, so parang may pinapagalitan. Tapos akala ko may ibang estudyante na ano, na pumasok doon. So parang normal lang sa akin. Tapos nung tinanong ko sila, hindi naman daw sila pumunta doon. Pero may Wala. umiiyak. So yun. Ano lang, naalala ko lang din yun. So yun, anong favorite mo? Nalaglag ako sa Hindi. hospital. Oo. Buisit ka. Ayun ang favorite ko, hindi pa, kasi parang Hindi mo ako sinamahan na Hindi. nalaglag ako. Hindi pa. Kasi late na. Huli na yung lahat. Nakakapis ka sa baging. Kasi parang magkahawak yung kamay. Guys, alam nyo ba, nag-aagaw buhay na ako noon. Tapos, lahat ng tao may kinasal noon. Tapos may lahat hindi pwede. Tapos, kinabukasan pa ako dinala sa hospital. Baling-bali na yung buto ko. Hindi, alam mo ba, blessing ang buhay mo. Oo, kasi third floor yun eh. Oo, di ba kung iisipin mo Third patay ka floor. na dapat? Hindi, inisip ko nung nalaglag ka. Kasi magkahawak tayo ng kamay nun eh. Nasa isang kwarto tayo, tapos lumabas tayo, tapos nagkabitaw tayo ng kamay. Oo. Tapos dito ako pumunta sa parang masamang way, tapos ako dito sa may maayos na way. Parang sinabi mo yun, tinawag ako ni Satanas, ikaw tinawag ni Lord ah. Hindi, di ba pag ganun nga kami oh. Ako dito sa ano, maayos na daan, tapos siya dito sa may butas na daan. Tapos nung naano ka na, nung may butas na doon, tinawag mo pa ako eh, Ken! Tapos nakakapit ka sa baging na ganun. Promise. Oh, nakaganon siya on, nasa butas na siya, tapos may baging ka, nakaganon ka. Tapos parang na-stun ako, nanigas ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko eh. Tapos nakaganon lang. Pero umiyak kayo. Ako, kinabahan nga ako, kala ko mamamatay ka na nga kasi third floor nga yun. Third floor yung hinulugan ko guys eh. Tapos nung nalaglag Actually, ka, yung doctor din nagulat nung chinek up ko. bakit? Kasi buhay ka. Ano hindi? Parang sinabi niya, ano niya naglagan? Tapos sinabi sa akin ni mama na, basta naman ako ni mama to na tata. Sabi niya, third floor po yung nilaglagan, tapos eto lang yung bali ko. Hindi, alam mo kung bakit, Pat. Nakita ko yung pagkalaglag mo. Kasi nung nalaglag ka, sinilip ko yung ilalim eh. Parang nagdahan-dahan ako, tapos sinilip ko yung ilalim. Kasi pinawag ako, Ken! Tapos sumilip ako sa ilalim. Pagkakita ko, grabe yung pagkabagsak mo. Parang normal siya, hindi siya yung magulo, parang babagsak, parang nakahiga. Oo. Kasi guys, lumang elevator yun eh. Oo. Yung nilaglagan mo kasi parang bubog-bubog na may ano, na may mga talagang bato-bato kapag Pero nung bumagsak, nalaglag ako mamamatay eh, ka. naramdaman ko nung nalaglag ako, hindi siya yung laglag na parang, hindi siya yung laglag na parang masasabi ko second life ko talaga. Oo nga. Kasi yung pagkalaglag ko, hindi siya, di ba yung minsan pag malaglag una ulo, pagkalaglag ko ganito eh. Nakita ko nga, parang alam mo sa movie, mali pala sa movie, kapag ka nalaglag ka sa mataas na building, hindi ka gumaganong-ganon. Nung nakita kita nalaglag ka, straight body ka pa. Hindi ka gumagan. Kaya nga hindi na puro kwento, hindi na kumain. Ang laglag mo, straight body lang na gano'n, hindi ka gumagana. Ken! Pag ganun ka lang. Siya talaga yung huli kong tinatawag noong time na yun. Tapos nung nalaglag ka, alam ko, ano ko na talaga, pat na parang mamamatay ka. Kasi delikado yung ano, babagsakan mo eh. Tas Delikado talaga. Para siyang lumang elevator. Oo, di ba? Tapos nung pagkabagsak mo, Actually, yun yung inano ng lahat na mamamatay na ako. hindi ko alam yung gagawin ko nun pat nung bumagsak ka. Kaya ang ginagawa ko na, tinatanggal ko na lang yung dahon sa buhok mo. Kasi may mga pilay ka na eh. May Oo, pilay ka pilay sa na. kamay eh. Hindi ko alam yung Hanggang gagawin. ngayon, nandito pa rin. So, ito siya. At saka nakakahiya yun kasi parang mga ano tayo nun, parang bad girls tayo, makit-akit tayo, tapos manghihingi tayo ng tulong. Oo, hindi kami nanghingi ng tulong noon. Pinanindigan namin pagiging bad girls namin. Tapos namaga yung kamay ko, pisko. How is life different today compared when you were child?
Siguro marami ng pagkakaiba. Sobra. Mas nag-matured, mas naging ano sa buhay, mas, alam mo yun, mas naging palaban sa buhay, mas natutong pagtanggol yung sarili. Kasi dati hindi namin pagtatanggol yung sarili namin Takot kasi tayo no? Takot kami na magsalita, takot kaming ipaglaban yung sarili namin kasi parang yung paniniwala namin dati parang pagbata ka, wala kang karapatan magsalita for yourself. Kailangan ko, ano sinabi nila, kahit tama, mali, kailangan mo sundin kasi sila yung mas nakakatanda. Ganong concept lang. At saka dati kasi pag may problema tayo, sa kahit anong bagay, pupunta agad ako sa'yo. I mean, lagi mong sasabihin agad sa kanya kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Pero ngayon kasi, bago mo sabihin, kunyari may problema akong pinagdadaanan, o ikaw may problema kang pinagdadaanan, iisipin mo muna kung dapat mo pa ba sabihin sa'yo kasi baka dumagdag lang mo sa problema mo, ganun. Pero it doesn't mean naman na hindi na kami nagsasabi ng problema sa isa't isa. Hindi na kami... Pili na lang. Pili na lang yung mga... Minsan kasi dati, di ba, pag nagsasabi tayo ng problema sa kaibigan natin, kahit mga small things na, yung jowa ko ganito, ganyan, mga ganyan. Pero ngayon parang sobrang pilin-pili na lang yung problema talaga. Pero kasi sa akin kahit anong problema pa rin naman yan. Problema pa rin naman. So yun. Okay, ano yung ang sweet or memorable na nagawa for you? Guys, hindi kami sweet sa isa't isa. Kami yung magkaibigan na hindi kami very showy, yung yumayakap, bumibeso. Hindi kami ganun. 2 years kami hindi nakita, pero nakita kami parang kahapon lang kami hindi nagkita. Ganun yung mga ano namin. Kasi nga, ang ano namin kasi guys, sa isa't isa, kahit ilang taon kami hindi magkita. At the end of the day, magkaibigan pa rin kami. 'Di ba? Kahit ano mangyari, magkaroon man ako ng kaibigan, magkaroon man siya ng kaibigan. At the end of the day, kami pa rin dalawa tatakbuhan pa rin namin isa't isa. So, siguro yung pinaka-sweetest moment na ano ko, yung kahit nandito na ako sa posisyon ko, kahit to my lowest part, until my upper, like, parang, tinatanong niya pa rin if I'm okay, gano'n. Mga gano'n, mga balita-balita, kamusta ka dyan, gano'n. Gano'n lang naman. Pero ba't yung mga small gestures mo, parang na-find ko yun na sweet. Kunyari, yung kahit nung bata pa tayo, kahit hindi mo naman kailangang gawin, ginagawa mo para sa akin. Kunwari, yung sa mga simpleng pagkain. Di ba, mahirap naman ang buhay namin dati. Ganon. Naiyak. Mahirap naman ang buhay namin kasi dati, guys, kunyari may sobra akong pagkain, binibigyan ko si Kay, pero, ewan ko, siguro ko na yun, talagang, ko na yun, yung gift giving. Kasi until now, until now, parang, ko siya, giving talaga ako na... Kahit pag may natatanggap ka na gift pag Pasko, lagi mo sinishare sa akin. Parang sinishare ko din siya pag meron ako. Ganyan. Parang gusto ko equal kami lagi. Ganun siya. Who usually gets in trouble more between you two? Talaga, limonita to. Ba't ba wala? Ano ba yung mga trouble ko na... Ayan, yan talaga. Yan talaga ang pasimuno ng lahat. Sakto. Hindi na. Diyan siya talaga ang pasimuno. Parang binubulong ko siya. Parang yung intrusive sex niya ginagawa, sinusunod niya. Oo, ganun ako. Hindi siya nag-iisip eh. Di ba di ka nag-iisip dati? Hindi ako nag-iisip. Kunyari, bawal, pagsasabihan kami, bawal to. Parang, kailangan gawin ko to. Kasi parang hindi mapapanatag yung puso ko pag ginawa ko. Ang masama lang, lagi ako may dinadamay. Oo. Alam mo nung nalaglag ka sa ospital, ang bukang bibig niya. Sabi ko sa'yo, pagka nasa pahamak ka, tumatawag ka sa Panginoon. Nung nalaglag ka, alala ko talagang hawak-hawak mo yung kamay mo. Sabi mo, Lord, patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko, hindi na ako mambubuling, hindi na ako magloloko, hindi ako sisinungaling. Pero, tingnan mo may semento pa yung kamay niyan. Nanlalait na. Hindi pa magaling hindi pa magaling yung kamay talaga. May semento pa. Pero grabe na, pagbalik agad ng eskwela, nanlalait na. Uy, hindi yung panlalait, it's describing. Nanlalait ka. Sabi ko, nire-remind ko sa'yo, nag-sorry ka na sa Lord. Pero, lagi kasi ako guys sa principal office, sobrang bully ko kasi. So, ewan ko, ang pangit ko din naman, pero kung makapag-bully ako ng mga tao, napapaiyak ko yung mga taong binubully ko. Sino ka? Sobrang bully ko dati. Like, simula junior hanggang mag-high school, bully talaga. Hindi ko alam. Ewan ko bakit bully ako. Hindi naman, sa bagay kasi. Bully hindi, pero yung sa GC, ikaw yun eh. Kaya hindi mawawala yung spy sa GC, like legit yan.
May space. Pati pag principal office, kasama ko yan. Siya kasama ko. Nananahimik kami. Pag may pag-uusapan na, ayan na. Normal lang naman na may pag-chismisan. Normal lang naman. Pero may mga tao talaga, hindi mo naman siguro valid kasi yung feeling nila, baka na-hurt talaga sila sa sinasabi natin. Ang sakit naman kasi nung sinabi mo eh. Pero natuto tayo nung binato tayo ng bakal nga. Doon kami natuto yung may binato na kami ng bakal. May tampuhan ba kayo ni Mama Pat na muntik na mag-end ang friendship nyo? Wala. Kahit kailan hindi kami nag-away. Mga normal tampuhan lang na ano. Ano lang, hindi away-away. Yung tampuhan lang hindi na away talaga. hindi binigyan ng sopas, na binili sa kantin. Yan yung mga tampuhan namin yun. Ganyan. Ay, nagtampo ko sa'yo nung periodical test, hindi niya talaga ako pinakopya. Like, kinalimutan niya yung friendship namin. Kasi guys, kung hindi niyo natatanong, si Ken, very brainy talaga. Isa sa mga brainy kong classmate. Lagi ito nasa top 1. Makinig ka muna, simula nung grade 1 kami, hanggang mag-high school kami, maintain. Ano yan ha, hindi niya pa siniseryoso yung pag-aaral niya. Ay, normal naman sa magkaibigan, may bobo, may matalino. Feel ko ako yung bobo kasi mas ano ko sa mga sports. Sa mga inside, mga talents, mga pagmumonolog, ganyan-ganyan, may mga ganyan akong talent. Pero, pagdating sa academic, sobrang syunga. Wala talaga. Marunong ka naman. Pero yung PE ko, 98. Oo. Yung PE ko, favorite. Hindi ba pakupin ang liit ng room natin, yung teacher mo, kaganyan mo lang. Tapos nagtampo kasi parang sabi ko, para sa periodical test, tatapusin mo yung pagkakaibigan. Yung ganun lang natampo. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Nagtampo ako sa kanya na. Buti di mo sinabi, hindi naman malaking bagay yun. Maliit na bagay lang yun eh. Hindi malaking bagay sa akin yun kasi 68 ako eh. Muntik pa ako hindi makapasa na grade 10. Ano yung embarrass moment na kasama mo si Baby Pearl na ginawa niyo in public? May naalala ka? Yung pinaka-embarrass. Eto, mas marami tong embarrass moment kasi palata ito. Like, wala siyang pinipiling lugar pag natatay siya. Alam mo ba, may time, taing-tay siya. Sabi ko sa kanya, i-wait mo na lang, sumakay na lang. Alam mo saan siya tumae? Sa police station. Kinausap niya pa yung police. Para makita. Grabe tayo yung pinag-usapan natin. Tapos mukhang tayo itong... Hindi, iba kasi yung alam mo yung tae na yung mainit talaga sa na... Yung ganon siya, palatay siya like ever since, nung bata hanggang ngayon. Nabawasan na ba siya? Hindi, gano'n pa rin. Medyo na. Napipigilan na. Napipigilan ko na. Dati hindi talaga. Tapos inis na inis ako sa kanya kasi naiiyak ako. May meron ba yung kumatok na ako sa isang bahay? Oo! Tapos may matanda doon, sabi niya, ano po yun? Sabi ko, tayo na po, pwede po mamahay. Sabi niya, ito yung CR namin. Tapos may naliligo sa CR. Oo, pumasok siya. Inis talaga ako noon. Nasa senior high tayo na, di ba? Oo. Senior high. Pero iba talaga yung pinapang natatay ka na. Ito, most crazy and memorable adventure you both have done together. Parang yung umakyat tayo ng bundok para hanapin si Boy. Sabi ko sa inyo guys, lahat pinapasok ko. Dinadamay ko sila. Tapos, guys, yung boy kasi doon sa Subi, parang meet siya na, uy, si Boy, pag nakita mo siya sa gubat, parang siyang si Tarzan. Oo, parang siyang si Tarzan na pag umakit ka sa gubat, makikita mo siya, may hawak-hawak na kahoy. Ganon. Kasi guys, kami dati, hindi kami like nakakalabas-labas. Parang, kumbaga sa parang nasa comfort zone lang kayo. Oo. Naranasan lang namin lumabas nung nag-senior high kami, kung nag-aral kami sa public school. Pero nung guys, nandoon lang kami. So yung mundo namin, umiikot lang doon. So may mga kami, parang inosente ba? Inosente. May mga inosente kami, mga thoughts na parang, hala, pag hinanap natin to, parang nahanap natin si Tarzan. So parang nagtatanong din kung totoo yung story. Diba? Oo, kasi may mga kwento-kwento. May mga so, kwento-kwento. Ako guys, alam niyo naman, very bad influence ako. Dinamay ko sila. Umakyat doon, tapos umakyat kami dun sa... Napasok ba tayo nun? Parang linis ng school. Maglilinis ng school. Tapos yun, umakyat kami dun sila. Tapos sa dulo na kami na walang hanggang di namin nahanap. Ay, meron ba? Nung nakagat ng bubuhay yung meron ba kami guys,
Nag-ano kami, nagtago-taguan kami. Di mahilig kasi sa adventure. Tapos pag niyayaya Mahilig kami natin sa yung mga- adventure. Pag niyayaya natin yung mga kaklase natin, may isa-isang na accident. Pag ako nag-ayaya, ayaw na nila maniwala sa akin. Kasi parang ang ano nila doon, pag sipat ang nagyaya, parang Lagi may na-aksidente. may na-aksidente lagi. Hindi naman. Pero ano na, Laging may na-aksidente Diba? tapos may nakagat na bubuyog, guys, classmate namin. Mm. Tapos pinaliguan pa namin. Siguro yun yung mga memorable, mga crazy moment namin. Oo, kaya siguro parang ang tingin na bad influence. Parang huwag sasama, gano'n. Oo, bago sasama ako. Kasi kaya parang lagi may na-aksidente. Oo, pag pumunta ka nga ng Subic, tapos tatanungin mo kung ano yung kwento ni Pat doon, medyo matatanggap ko naman na bad talaga yung mga ano ko doon eh. Kasi bad talaga yung naiwan kong memory sa kanila na medyo, basta ano ko, sobrang bad influence talaga ako sa kanilang lahat. Kasi parang nasasatisfy ako pag may na-aksidente, gano'n. Kakanood ko ng Soko kasi di ba medyo ano ko sa documentaries na mga totoong buhay na nangyari. So may mga ano ko dahil napapanood ko siya, parang lumiligaya ko pag may nakakagat ng bubuyog sa mukha. Pag may Nakakatawa lang, huwag naman lumigay. Pero to tape, hindi to na-aksidente. Oo, di pa ganda naman ito na-aksidente. Hindi kami na-aksidente, yung mga kaibigan lang namin. Pero guys, pinakaayo ko talaga pag ako lagi, sa buong taon ko na nag-aaral, ako ang lagi may disciplinary action. Ako lagi naglilinis ng Ay, CR. alam mo to? Di ba sa homes may ano kayo? Yung parang Sad sa face. Oo, may sad face at happy face. Pag happy face, mabait ka sa isang araw na yon. Kunyari, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Sunday. Eh, kita mo yung ibang bata. Puro happy face. Pagdating kay Pat, mga sad face. Mga sad face sa akin kasi masama ugali ko. Kaya lagi siyang may disciplinary action. Marami nagtatanong na ito, nag-away na ba daw tayo sa lalaki? Hindi. Alam niyo ba't di kami nag-away? Yung type ko, hindi niya type. Yung type niya, hindi ko Oo. type. Hindi kami pareho kasi ng type A. Hindi kami parehas ng type eh. So pag may mga type ako, wala siyang pake. Wala rin akong pake pag may type siya. O, tsaka kung if ever na may isang lalaki na pareho tayong type, never natin pag-aaway. Kasi, dami nila ako din Oo. eh. Maliit na bagay lang. Di lang ba ang hanap mo, madam? Sa tingin mo, bakit hanggang ngayon, ang strong ng friendship natin? Para sa akin, kasi walang inggitan eh. Happy tayo kung anong na-achieve ng bawat Tama isa yun. sa atin. So, parang feel ko isa siya sa mga ano natin na hindi tayo naiinggit. Happy ako kung ano na-achieve mo. Happy ka kung ano na-achieve ko. Tapos parang hindi tayo nag-ilaan pababa. Yung talagang una. Yun Ganon. ang pinaka-key ng friendship. Mm-hmm. Huwag ka ma-insecure sa friend mo. Eh, kung totoo mo siyang friend, hindi ka ma-insecure eh. Bawat na-achieve niya, Happy. proud ka, happy ka. Lagi ka lang nasa likod niya. At Supportahan mo siya. tsaka yung friendship para mas maging strong. Hindi naman it's all about lagi kayo magkasama, lagi kayo mag-uusap. Hindi ganyan. Ang friend, kahit ilang taon kayong hindi magkita, pag nagkita kayo, parang isang araw lang kayong hindi nagkita. Ganon yung friend eh. So it's hindi lagi nag-uusap. Minsan yung mga nakakasama mo, minsan At yung saka pa yung mga ano eh. Diba, parang ang pagka-friend kasi kunwari, gusto mo sa'yo, sa akin lang umiikot. Gusto ko sa akin lang umiikot yung mundo mo. Parang hindi kasi pwedeng ganun. Parang toxic na din kasi yung dating niya. Kumbaga sa boyfriend-girlfriend, di ba? Kung ganun ka sa ka-relationship mo, parang toxic talaga ang dating. Dapat hayaan mo din siyang Mag-explore. Ganun. Ako ang dami ko naging kaibigan. Alam ni Ken yan. Alam. Sobrang dami ko naging kaibigan. Pero it doesn't mean na... Pero never mo narinig sa akin na ano, Iba na kasama mo naman sila lagi, paano na ako? Hindi Parang yan na ganyan ganun. sa akin. Lagi pa yung nagiging happy. Kasi at the end of the day, kahit babalik-balik na rin yung mundo ko, si Queenie pa rin yung best friend ko. So, parang iba pa yung naging comfort person mo. Pero, ayun nga, hindi tayo magkasama lagi. Pero, happy ako na may ibang tao na kaya mag-support sa'yo kung wala ako. yes! Yes! Hindi siya kumain din, nagdaldal lang siya. What's one thing you cherish about your friendship? Cherry Mobile. Very okay. Ano yung cherish mo pa? Every moment. Oo. Parang lahat. Lahat. Lahat talaga masaya. As in, walang tao. Kasi wala kami magkasama na. Walang dull moments. Yun talaga yung walang dull moments. Talagang lahat masaya. Masama ka. Hindi pwede magkasama kami na wala kami sinirang buhay. Oo. Meron at meron talaga. So, lahat chine-cherish. Chine-cherish. Ako din lahat talaga. Pagka alam mo yung mga moments na kapag nakahiga na, tapos biglang,
Matatawa ng gano'n sa sobrang pag naaalala Oo, pag naalala. Minsan nga kahit chat lang eh. Nagsiselos ka ba sa mga present friend ko? Ngayong present, hindi. Hindi. Hindi ako nagsisado. Which is yung present friend ko, Team Bardagulan and YML. Oo. Happy nga ako na may mga nag-aalaga sa'yo. Kasi parang growing up, parang ako na yung parent mo. Oo, kaming dalawa lang. Parang, kung iisipin mo, parang ako na yung parent mo, ako na yung lahat ng kamag-anak mo. Ganon. Kaya happy ako na may ibang mga tao na nag-care. Ako hindi naman ako nagselos. Sa mga college classmate mo lang. Kasi parang hindi na siya parang hindi niya na ako chinachat noon. Pero hindi ko naman sinabi sa kanya nagselos ako. Happy naman ako, pero at the same time, parang feel ko, iiwanan niya na ako. Pero hindi. Oy, pero kapag na-chat ka, kaya puntahan mo ako sa Pampanga, pupunta agad ako. So, eme lang. If we could recreate any childhood adventure, what would it be? Lahat. Kasi mahilig kami umakit ng bundok. Parang lahat tinatry namin. Maglalakad ng mahaba, maglalakad ng malayo, ganon. Parang lahat, parang sulit siya i-recreate lahat. Kasi sobrang solid. Sobrang solid siya. Siguro yung mga pinag-usapan namin sa GC. Hindi ako, sobrang, sa mga hindi nagtatanong, sa mga hindi nagkakalam, I grew up in the orphan. Tapos, yung house parent namin doon, which is yung mama namin, mama niya. So, parang mas naging kami. Kasi, yung mama niya nagbabantay sa akin, yun yung mama niya. Lagi siya nasa orphan din. So, pumupunta-punta siya. So, parang mas yung friendship namin. Hanggang mag-college yun. Kami. Pero, nung nag-decide na ako lumipat ng Pampanga, di ba? Yun na, parang, na. Pero, same. Wala nagbago. So, yun. Masaya naman ako na, siya. Nakunti pa rin yung friendship namin. And we're 25 years old. And pero yun, sa mga friend mo dati nung nasa Pampanga or may mga naging friend ka doon, may mga nami-meet ka, hindi naman ako sa nagsiselos. Parang lang, parang hindi ko lang sila bet siguro. Parang feeling ko ayaw ko kasi na tinitake advantage ka ng tao. Kasi mabait ka super sa mga friends eh. Pagka friends para sa'yo, tinitreasure mo talaga. Bakit naman muna yung sarili mo? Anak ko, si Pikachu. Nagduyuan. Ayan siya guys. Nakikinood siya. Doon mo na, mamaya na. Anong advice mabibigay mo sa kanila for friendship? Huwag niyo nang palakihin yung mga maliliit na bagay. Kapag ka nagkaroon kayo ng tampuhan, ayusin niyo agad. Alam kung bakit, minsan may mga time na nakakainis ko pa, naiinis ako. Pero mas pinipili kong hindi, parang mas pinipili kong ayusin. Kasi, ma-pride kasi ako doon. Ma-pride to sobra. Kaya kahit kasalanan niya, ayoko naapakan yung ego. Kaya kahit kasalanan niya, ako pa rin yung parang sumusulong. Parang lagi kong may pinaglalaban, kasi guys, parang growing up, wala talaga nagtatanggol eh. I mean, kung walang nagtatanggol sa akin na matanda. I mean, parang ba? Yun nga ang kaya alam mo bakit, kahit anong sama ng ugali mo, nag-i-stay ako sa'yo. Kasi parang Anong sama ng ugali? Hindi. Kumbaga, kung iiwak kita, sino pa yung parang kasama mo, gano'n. Kaya baka isipin naman nila, sobrang sama. Dati lang yung masama ugali ko. Ngayon hindi. Happy ka naman na na-invite ka dito. Anong message mo sa present self ko? Yun, mag-continue ka lang kung anong goal mo sa buhay. Lagi lang ako nakasupport sa'yo. Hindi man ako showy. At the end of the day, at the end of the day, parang matatakbuhan mo ako anytime. Kung walang-wala ka na malapitan. I'm always by your side. Hindi iyak ko. Ito naman, may mga panggulo naman ng mga dito. Yan lang, pag lahat ng mga nangyayari sa ngayon, deserve mo. Yeah. Kaya hindi ako parang pure hard work kasi yung nangyayari ngayon. Parang lahat ng mga na-achieve mo sa buhay. Deserve mo talaga yun. Gusto niyang hotdog, guys, ni Cooper. Bawal. So, thank you for this day. Thank you sa pag-watch ng movie namin. Ay, ang movie? Pag-watch ng aming Kinemperehis. And nabusog kami kahit hindi kami naubos. Ubusin namin to later. Yun nga guys, sobrang happy ko.
na nandito si Ken. Bumiyahe pa sila from Zambales until here. Tama ang kanyang boylet na si Shawn Mendes. Shawn Mendes! Yes. So, yun guys. Tapos, actually, kami dalawa, nape-pressure din kami. Dumadating sa point na pressure kami. Kasi, lahat ng batchmate namin may anak na, may mga asawa na. And they're having their own life, good life. And syempre, ako nape-pressure ako kasi until now. Pero hindi ko naman minamadali ang buhay na ano lang ako nagkaka... What if habang buhay na? What if sila offer na lang maging... Ba't wala naman akong anak ka? Oo nga, I mean, kami na lang dalawa guys. Tapos alam nyo ba, hindi pa siya umiinom ng alak ever since sa kanyang buhay. Oo. Ikaw ang nag-break. Nag-break. Meron kasi kami pangako sa isa't isa na hindi kami iinom hanggang magkaroon kami ng mga asawa. Pero ako guys, nag-one shot, one makeup challenge and nag-inom-inom na. Na-break ko yung rules ko sa kanila. Saka yung, ano kasi kami, pares kami date to marry. So, yung first boyfriend namin, yun na yung gusto namin pakasalan. Pero hindi rin nangyari kasi hindi naman din natin alam na gano'n nangyari. Pero, yun din. Siguro na-break ko din yung rules. But, it's okay. Malay mo yung next kong jowa ngayon. Date to marry na siya. So, that's for today's video. Ito lang yung ano namin kasi gusto namin chill night lang eh. I mean, chill lang kami. So, ito lang yung in-order ko. Isaw and dugo. Ang dami ko ng dugo. Baka high blood in. Kaya hindi ko na naubos yung ibang dugo. Thank you guys. Ano pong food namin? Say hi. So yan guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Bye! See you soon!